Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. 18 pa lamang si Lorena. Nagtrabaho na siya sa ganitong edad. Papaano ba naman kasi? Nagkasakit ang ama na siyang nagtutustos sa kanilang pamilya. Samantalang ang ina naman ay di na magawang makapagtrabaho sapagkat ito'y na-stroke. Ang kalahating katawan nito ay hindi na maikilos. Kaya siya na lang talaga ang inaasahan ng pamilya. Mabuti na nga lang ay solong anak lamang siya kaya ang mga magulang na lamang ang binubuhay niya. Hindi naman grabe ang pagiging diabetic ng ama kaya kapag wala siya sa bahay, ito ang nag-aasikaso sa ina. Samantalang siya ay nagtatrabaho sa palengke bilang isang tindera. Bagamat maliit lang ang kinikita roon, nilaraos niya naman ang mga gastusin sa araw-araw. Hanggang sa may lumapit sa kanya na kababata niya. Bagamat mas matanda ito ng 5 taon sa kanya, parang magkakasing edad lang rin ang turingan nila. Bumili ito ng itlog at mantika sa binabantayan niya na tindahan. Oy Bes, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ka ba rito at di ka na nag-aaral? Hindi nakilala ni Lorena ang babae kanina, pero nang banggitin nito ang pangalan niya, nakilala niya nga na ito ang kababata na lumuwas ng Maynila noon. Kaya kulang na lang ay manliit siya dahil sa hiya. May kaya kasi ang kababata niyang ito. At saka matagal na silang hindi nagkikita kaya parang hindi na siya komportable. Ikaw pala Pat? Nakakahiyamang sabihin pero oo, nagtatrabaho nga ako dito. Nagkasakit kasi si Papa kaya di na ako nakapagpatuloy sa pag-aaral. Saka si Mama na-stroke. Kaya ako na lang talaga ang inaasahan nila. Ikaw, kumusta ka na? Ano nga palang estado ng buhay mo? Napangiti naman sa kanya ang dalaga habang nagsasabing, Naku Loren, huwag mo ikahiya ang trabaho mo. Marangal yan. Ang mahalaga ay natutulungan mo ang parents mo. Siya nga pala, 1 taon na rin kaming nandito sa probinsya. Kaso nga lang, hindi na kami sa dating bahay dahil nabenta na namin yun. Doon kami sa kabilang barangay. Naisipan kong dito mamili dahil maraming itlog dito at sariwa pa. Nagkataon naman na muling nag-cross ang landas natin, Loren. Nakapagtapos na ako sa kolehiyo noong nakaraang taon. Kaya nga nakapasok ako sa isang B&O company dito at isa akong call center agent. Teka friend, gusto mo bang maging isang call center agent? Pwede naman kitang ipasok, friend. Panghihikayat nito sa kanya. Napanganga naman si Lorena at maya-maya'y nagsabing, Teka friend, akala ko ba yung call center agent ay para sa college grad lang? Pwede pala yun sa high school grad? Kaso nga lang, di naman ako marunong mag-English eh. Oo naman friend, pwedeng-pwede ang high school graduate. Saka wag mo nang problemahin ng pag-i-English dahil tutulungan kita. Hindi ba gusto mong makatulong sa parents mo? Ito na yung chance mo. Dahil sa labis na tuwa ni Lorena, napalabas pa siya ng tindahan para lang mayakap ito. Thank you friend! Malaking tulong to sa akin at masayang-masaya ako dahil muli tayo nagkita. Ako rin naman friend, namiss kita ng sobra. Kaya ginawa ko ang paraan na to para maging magkasama naman tayo sa trabaho. Tugon nito at gumanti ito ng yakap. Iyon nga ang ginawa ni Lorena. Nag-apply siya bilang isang call center agent at nag-resign naman bilang tindera sa palengke. At dahil sa tulong ni Patricia sa pagtuturo nito ng English sa mga interview na dapat niyang sabihin, na-hired naman siya sa wakas sa trabaho. Kaya naman natutugunan niya ng kumpleto ang mga gamot na dapat inumin ng mga magulang. Bagamat nagdurugo pa rin ang ilong niya sa pag-i-Ingles, nasasanay na rin naman siya kahit papaano dahil sa araw-araw na paggabay ng kaibigan. Kaya naman maayos niyang nagagampanan ang trabaho. Kaso nga lang, hindi niya mapigilan ang maging maluho. Sapagkat palagi na siyang nag-order sa online kapag sweldo niya. Minsan, kahit hindi naman kailangan ay napapabili siya. At sa bandang huli, hindi niya naman pala ito magagamit. At sa bandang huli na rin siya nagsisisi. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin niya mapigilan na umorder at mag-aksaya ng pera. Kaya minsan ay napapangaralan na rin siya ng ama't ina. Pero lagi siyang nangangako na hihinto na, ngunit hindi naman niya natutupad. Sinubukan niyang mag-ipon pero sa bandang huli ay nagagastos lang rin niya dahil sa luho. Gaya ng pagbili ng cellphone, gayong hindi niya naman kailangan dahil marami na siyang ganito. Kaya naman muli siyang pinagsabihan ni Aling Rosita nang sinusubuan niya ito. Anak,
Hinahinay lang sa paggastos kung hindi mo naman ito gaanong kailangan. Sayang yung pera, anak. Kung itinatabi mo na lang sana yun para sa future mo, wala kang poproblemahin. Lalo na't hindi naman habang buhay nakasama mo kami ng papa mo. Bigla namang napailing si Lorena habang nagsasabi, Ma, last na po talaga yun. Mag-iipon na po talaga ako. Dapat lang, anak. Dahil ang panahon ay hindi natin hawak. Kung may sagana, ay darating pa rin ang kagipitan at dapat lagi kang handa kapag nangyari yun. Dahil dito ay napaisip si Lorena. Talagang may punto naman ng kanyang ina. Natatakot rin siya na baka muli na namang bumalik sa dati na kung saan tanging kamote lamang ang kinakain at kung mamalasin ay wala pa. Hindi niya nga alam sa sarili na kung bakit kumikita na siya ay nagiging mawaldas pa siya sa pera. Samantalang noong wala pa sila, nangako siya sa sarili na kapag nakapagtagpo siya ng trabaho ay mag-iimpok siya. Ang tanong niya tuloy sa sarili ng sandaling iyon ay kung bakit hindi niya na ito mai-apply sa sarili ngayon. Ito ba ay dahil sa kampante na siya sa kasalukuyan niyang pamumuhay? Sinunod naman ni Lorena ang bilin na yun sa kanya ng ina. Nagtatabi na siya ng pera. Pero sa tuwing niyayaya siya ni Patriciang mag-shopping, ay muli natutokso siyang gastusin ng pera. Kaya sa huli, back to zero na naman siya at pinako niya na naman ang kanyang pangako. Naglustay na naman siya ng pera magmula sa damit, alahas, gadget, make-up at marami pang iba. Pero ng sandaling iyon ay hindi niya na ipinapakita sa ama't ina para hindi siya mapagalitan, kundi ay siya lamang at ang kaibigan ang siyang makakaalam nito. Pero dumating ang hindi inaasahan kung saan ay magkakasakit ng malubha ang ama. Lalo kasing tumaas ang pagiging diabetic nito. Kaya naman buwan-buwan ay pinapagamot niya ito sa doktor, ma-maintain lang ang blood sugar. Kaya sa pagkakataong ito ay nababawasan na ang pagbili niya ng luho dahil mayroon na siyang pinaglalaanan para sa ama. Nagtatabi na siya ng kakailanganin ng kanyang pamilya. Hindi na rin siya sumasama kay Patricia sa pagsha-shopping nito at baka matukso na naman siya na bumili rin dahil sa inggit dito. Kaya ang lagi niya nalang dinadahilan ay pagod siya kaya kailangan niyang umuwi ng maaga. Pinapaniwalaan naman nito ang alibay niya kaya yung ibang ka-workmate na lamang nila ang niyayaya nito. Nagsisisi pa nga siya kung bakit naging magastos gayon yung mga damit na binili niya ay hindi naman niya kinakailangan. Yung aparador niya tuloy ay nagmistulang imbakan na lamang ng mga damit. Kaya sa bandang huli ay ibinigay niya na lamang ang iba sa ina. Abay, ano ba naman to? Bakit may crop top pa? Aanhin ko naman to. Hindi na ako bagets para magsuot nito. Malaki ang tiyan ko at ang kalahating katawan ko ay di ko na may kilos. Bunga ng pagkakastroke ko. Mabuti nga nakakapagsalita pa ako ng diretsyo eh. Alam mo anak, magmumukha lang akong katawa-tawa kapag suot ko yan. Ang matatanggap ko lang ay yung mga disenteng damit na binigay mo. Alam mo ma, binili ko lang yan para sa akin. Pero di ko naman masuot dahil nang pa-deliver na dito yung damit na yan, saka ko na lang naalala na mabilbil nga pala ako. Tugon ni Lorena. At yan ang lagi kong pinapaalala sa iyo anak. Bumili ka lang ng kakailanganin mo at hindi ng mga luho mo. Napakamot ulo na lang siya pagkat alam niya sa sarili na tama ang sinabi nito. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na magko-concert sa Pilipinas ang mga paborito niyang K-pop artists. Nakabili na nga si Patricia ng ticket samantalang siya ay hindi pa. Nagdadalawang isip nga siya kung bibili ba dahil ayaw niya rin sanang palagpasin na makita sa personal ang mga iniidolo niya. Pero sa kabila ng kagustuhan na makita ang mga ito, kailangan niya munang isantabi ang pagiging fanatics dahil kailangan ng ama ang gamutan. Kaya nang matapos ang konsyerto, todo painggit naman si Patricia na ang sabi ay nakamayan pa nito ang kanyang iniidolo. Pero makaraan ng ilang araw, merong natanggap si Lorena na masamang balita. Namatay ang ama ng kaibigan dahil sa leptospirosis, kaya naman labis siyang nalulungkot sa sinapit ng pamilya nito. Nakilamay na nga rin siya para ipakita rito ang pakikiramay. Kaya nga lang, may bagay na pilit na sumisiksik sa isipan ni Lorena. Hindi kaya resulta ito ng pagiging gastador ni Patricia? Ayon kasi sa kwento nito sa kanya, hindi raw ito pinatingin sa doktor. Sa pag-aakalang normal lamang ito nalagnat. At dahil sa pagtitipid nito sa sariling pamilya, samantalang ang luho naman ay palagi nitong tinutugunan, nawalan tuloy ito ng ama ng maaga. At sa paglibing ng ama nito, dito nito napagtanto ang kahalagahan ng pag-iimpok. Pero napapailing na lamang si Lorena. Sa isip-isip niya, kailangan pang may mawala bago matuto.
Natanong pa nga niya ang sarili na bakit ganoon ang mindset ng mga tao. Sa bandang huli palagi ang pagsisisi at hindi tinitignan ang magiging kahihinatnan ng kinabukasan. Kaya nangako si Lorena sa sarili na tuluyan ng magbabago. Ayaw niya na matulad sa sinapit ng pamilya ni Patricia. Gusto niya ay walang mawawala sa kanyang pamilya at magkaroon lamang sila ng seguridad. Kaya naman kada sahod niya ay meron siyang iniimpok. Puro healthy food na rin ang binibiling pagkain para mas maging malusog ang kanyang mga magulang. Natutuwa naman ang mga ito sa mga napapansin sa kanya. Nagsuwestiyon pa nga si Mang Adolfo na magpatayo ng negosyo kahit maliit lang. At ano namang negosyo pa? Tanong ni Lorena. Kahit maliit na sari-sari store lang anak. May sapat pa naman kasi kami ng mama mo ng lakas para magbantay ng ganong klaseng tindahan. Basta nasa iyo yan anak, kung bibigyan mo kami ng negosyo. Para naman 'di ba? Hindi na kami umaasa pa sa'yo. Bigla namang napaisip si Lorena at maya-maya pa, bigla siyang sumang-ayon sa ama. Sige po, sa susunod na buwan, bibili ako ng grocery para maitindi niyo po. Saka ayos lang po sa akin na umasa kayo, ma, pa. Para saan pa't naging magulang ko kayo. Tinaguyod niyo po ako nung maliit pa ako sa pamamagitan ng inyong pawis at pagsusumikap. Kaya malaki ang utang na loob ko sa inyo. Bigla namang sumabat si Aling Rosita. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa amin ng papa mo anak. Obligasyon namin yun dahil anak ka namin. Kaya natural lang na gawin namin ang mga ganung bagay. Dahil dito, ay napangiti na lamang si Lorena at pagkuway niyakap ang mga ito. Nang sumapit nga ang buwan na yun, ay nakapagpatayo na sila ng tindahan, makaraan lalakarin ng mga papeles na kinakailangan. Kaya naman mula nito ay naging busy na rin sa buhay ang dalawang matanda. Bagamat parehas na may karamdaman, nalilibang naman nila ang sarili sa pamamagitan ng pagbabantay nito. Samantalang si Lorena ay nagpapakabisi sa trabaho. Kaya kung minsan ay nag-overtime pa siya, kaya mas lalong lumalaki ang sahod niya. Pero hindi niya inaasahan na mayroong darating na isang tao sa kanyang buhay. Ang pangalan nito ay Mario. Hindi niya ito katrabaho, pero nakilala niya ito sa mall na binilhan niya ng sapatos. Birthday kasi ni Patricia noon, kaya naisipan niya na regaluhan ito ng ganun. Samantala, ang trabaho ng binata ay isang salesman roon. Papaalis na sana siya nang matapos niyang bumili, nang bigla siya nitong tawagin at siya ay nilapitan pa. Miss, kung hindi niyo man mamasamain, pwede bang mahingi ang number mo? Gusto sanang tanongin ni Lorena kung bakit hinihingi nito ang personal number niya. Sa huli naman ay pumayag na siya dahil gwapo naman ang lalaking ito at malakas pa ang dating para sa kanya. Kaya nga magmula nito ay naging magka-textmate na sila. At may pagkakataon na sila ay nagkikita rin. At dahil nagkakaunawaan naman sila sa isa't isa, makalipas ang 3 buwan ay naging sila na. Sa una ay inilihim ni Lorena ang relasyon nila sa mga magulang dahil baka magalit ang mga ito. Pero nang maglakas loob siya na ipagtapatang tungkol roon, sa kabutihang palad ay tinanggap naman ang nobyo dahil mukha naman raw itong matino at mabait. Kaso nga lang, habang patagal ng patagal, napapansin ni Lorena na parang masyadong maluho ang boyfriend niya. Mabuti sana kung yung sarili nitong pera ang ginagastos, kaso ang problema, sa kanya ito humihingi. Nangyayari iyon kapag monthsary nila, pero mas malaki pa ang hinihinging regalo kapag anniversary at birthday nito. Kaya nga nagkakautang na siya sa kanyang mga katrabaho, matugunan lang ang gusto nito. Kapag kasi hindi ito napagbibigyan, ay naghahamon ito ng hiwalayan. Kaya nga nang minsang mapuno na siya, ay kinumpronta niya ito. Bakit ba lagi na lang ako naglalabas ng pera ha? Hindi ba't may trabaho ka rin naman? Alam mo, sa bawat monthsary, anniversary o kaya birthday ko, wala ka man lang naaabot sa akin. Lahat na lang puro ako. Ako! Sabit niya rito. Naglalakad na sila patungo sa sakayan dahil nanggaling sila sa sinihan. Dahil sa sinabi niya, padabog na napakamot ulo ang lalaki. Ano bang gusto mong palabasin ha? Na ikaw lang lagi ang gumagastos? At parang baligtad yata dahil ako ang lalaki samantalang ikaw ang babae? Ganun ba ha? Gusto mo bang hiwalayin na kita? Puro ka reklamo eh. Dahil dito ay nagsawa na si Lorena sa paulit-ulit na litanyang binibitawan nito kapag sila ay nag-aaway. Hindi na siya nagdalawang isip na makipaghiwalay dito. Dahil para sa kanya, kung talagang mahal siya nito, hindi nito babanggitin ang pakikipaghiwalay. Oo, sige! Maghiwalay na tayo. Sa loob ng 3 taon nating magkarelasyon, hindi ko naman talaga nararamdaman yung pagmamahal mo sa akin eh.
Sawang-sawa na rin ako na ikaw pang galit at may gana pang makipaghiwalay. Tapos ngayon, tototohanin ko na ang gusto mo. Break na tayo. Kaya naman sa huli, tinalikuran na siya ni Mario at di na ito nakipagtalo pa. Isang indikasyon na gustong-gusto talaga nitong makipaghiwalay at yun lamang ang gusto nitong marinig mula sa kanya. Kaya naman napaluhan na lamang si Lorena. Papaano ba naman kasi? Binahal niya naman talaga ang lalaki. Hindi nagtagal, meron siyang naisip na paraan para kahit papaano matanggal na ang sakit na nararamdaman niya. Dumiretso siya sa kaibigan na si Patricia at doon niya ibinuhos ang luha. Tahan na friend, alam kong makakalimutan mo rin siya. Saka ikaw na rin ang nagsabing maluho ang lalaking yun at sa'yo pa humihingi. Eh di wala ka ng problema ngayon friend, dahil wala na siya. Makakapag-ipon ka na ulit para sa future mo. Tugon nito. Oo, tama ka nga sa sinabi mo friend. Pero mahirap pa rin lalo na 3 taon rin naging kami. Hindi biro ang pinagsamahan namin. Ani Lorena na patuloy sa pagluha. Hindi biro para sa'yo, pero sa kanya oo. Ganun ka na nga niya kadaling talikuran eh. Makakalimutan mo rin sa bandang huli yung lalaking yun friend. Dahil wala siyang kwenta. Ang dapat mo munang unahin ngayon ay ang pag-aaral mo. Tsaka bata ka pa, pwede ka pang makapagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Kaya naman napatango na lamang siya. Gusto niyang sundin ang payo nito. Ganun nga ang ginawa ni Lorena. Nagtuon na lamang siya sa pagtatrabaho. Hindi na nga siya tumatanggap ng iba pang manliligaw dahil ayaw niya nang muling masaktan. Alam niya kasi na sa una lang magpapakita ng kabutihan ang mga lalaki. Pero sa katagalan, ang iba sa mga ito ay lumilitaw na ang tunay na kulay. Kaya minabuti niya munang maging single. Tuwing sweldo nga niya ay nagtatabi siya ng pera dahil kagustuhan niya rin ang makapag-aral. Ayaw niyang habang buhay lamang na high school graduate dahil ang gusto niya ay ang mas mataas pa rito. Samantala, yung sari-sari store naman ng kanyang parents ay napapalago naman ito. Kung dati ay puro grocery item lamang ang makikita, ngayon ay meron ng banana Q at fishball. Kaya naman labis ang kanyang kasiyahan dahil kahit pareho ng may nararamdaman sa katawan ang mga ito, ay kumikita pa rin sila sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Kaya nga ang ama't ina ang nagsisilbi niyang idol. Hanggang sa dumating na ang panahon na makakapag-aral na si Lorena. Pero dahil sa muling pagbabalik sa eskwelahan, nag-part-time muna siya sa pagiging call center agent. Kahit mahirap ay napagtitiisan naman niya. Ang kursong kinukuha niya ay mass communication. Pangarap niya na ito mula pa nang siya ay maliit pa. Hindi na siya natatakot na maubusan ng pera dahil malaki na ang kanyang naitatabi. Walking distance lang rin ang paaralan na pinapasukan niya kaya hindi na siya bumabiyahe pa. Naiiwanan niya na rin nang walang inaalala ang mga magulang. Paano ba naman kasi, ang nanay niya ay lumalakas na rin ang pangangatawan dahil sa therapy. Pinapa-therapy niya ito buwan-buwan. Samantalang ang tatay, nababawasan na kahit papaano ang sugar nito kaya hindi na ganun kalala ang pagiging diabetic nito. Hindi na rin ito nanghihina. Kaya naman masayang-masaya si Lorena dahil para sa kanya, ang kalusugan ng parents niya ang mahalaga. Aanhin niya ang yaman kung may karamdaman naman ang mga ito. Kaya ang palagi niyang ipinapanalangin sa Diyos ay ang matagal pa niyang makasama ang mga ito. Gusto pa niyang ipakita sa mga ito na matagumpay na siya sa buhay. Ipapasyal pa niya kasi ang mga ito sa magagandang lugar at magpapatayo pa ng malaking bahay. Kaya nga kahit doble-doble ang mga ginagawa sa araw-araw, ay nakakaya niya. Pagkatapos pa nga niya na umuwi galing sa trabaho, ay nagre-review pa siya upang mas mapabuti pa niya ang pag-aaral. At sa kabutihang palad naman, ay matataas ang nakukuha niyang grado. Kaya naman nagkaroon pa nga ng konting pagsasalo-salo sa kanilang bahay dahil sa magaganda niyang marka. Imbitado rin si Patricia na tuwang-tuwa dahil sa kanyang natamo. Congrats friend! Sa wakas, nakamove on ka na rin sa past relationship mo at tinutuo mo nga ang pangako mo na mag-aaral ka na lang ng mabuti. Anong sikreto friend? At nakakaya mong 2 gawain sa halos araw-araw. Uy, mahirap kaya ang maging working student. Napangiti si Lorena sa inihayag nito at maya-maya ay nagsalita na siya. Simple lang friend, isipin mo yung mga magulang mo. Yung boyfriend kasi pwede namang palitan, samantalang ang mga magulang ay hindi. Ine-enjoy ko muna ang pagiging single habang nag-aaral at inspirado ako kila mama at papa. Eh ikaw, may boyfriend ka na ba?
Balik niyang tanong dito. Mabuti at natanong mo yan, friend. Dahil ang sagot ko ay oo. Pasensya nga pala kung di ko nabanggit sa'yo 2 taon na rin kami at katunayan nga niyan ay? Bakit hindi mo natuloy yung dapat mo sabihin? Para bang nag-aalangan ka pa niya ipagtapat sa akin ha? Tanong niya rito. Buntis ako, friend. Muntik nang malunok ni Lorena ang shell na kinukutkot niya dahil sa gulat. Mabuti na lamang ay agad niya itong nailuwa. Buntis ka? Ilang buwan na yan? 3 buwan na to, friend. Kaya pala napapansin ko ang biglang paglobo ng tiyan mo. Yun pala buntis ka na. Kailan ka pala mag-file ng leave? Next month pa, friend. Kaya ko pa naman kasi magtrabaho. Kaya naman napatungo na lamang siya at pinayuhan ito na daan-daan lamang sa pagkilos para matiyak ang kaligtasan ng sanggol. At pinaalalahanan niya rin itong kumain ng masasustansyang pagkain. Siya nga pala, friend. Nakamove on ka na ba sa pagkawala ng papa mo? Tanong niya rito. Napabuntong hininga naman nito habang nagsasabing, habang buhay na akong di makakamove on, friend. Sa tuwing naiisip ko na kailanman na hindi ko na makikita si papa, na-realize ko na wala sa bokabularyo ko ang salitang move on. Pero ang umiyak ay oo. Napipigilan ko na yun pero hindi yung sugat sa puso ko. Habang naalala ko kasi yung masasayang sandali na kasama ko si papa, nilalamon ako ng lungkot. Mabuti na nga lang ay magkakaroon na rin siya sa wakas ng apo. Mabuti at matatag pa rin ang loob mo sa kabila ng mga nangyari. At ang anak mong yan ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon sa pagharap sa hamon ng buhay. Tugon ni Lorena. Maya-maya pa, ay may naitanong sa kanya si Patricia. Ano na nga bang balita mo kay Mario? Bigla naman siyang napabuntong hininga habang nagsasabing, ayun, meron na siyang bagong girlfriend at sa tingin ko ay totoo niya na itong minamahal. Kumbaga, hindi na siyang madalas na regaluhan, kundi siya na ang gumagawa nun. Ay, kailan kaya ako makakatagpo ng matinong lalaki, friend? Darating rin ang ganong klaseng tao para sa iyo, friend. Kaya ang dapat mo lang gawin ngayon ay ang maghintay. Sa sumunod na araw, bigla siyang nakaramdam na parang may kulang. Tila gusto niya na rin makatagpo ng inspirasyon para masipagin siya sa buhay. Kaso, ang tanong niya sa sarili ay kung papaano. Papaano niya gagawin yun, gayong may trauma pa sa puso niya. Ito ay walang iba kundi ang kagagawa ni Mario. Paano na lang kung mas malala pa rito ang matatagpuan niya at baka mamaya ay maging sugatan muli ang puso niya. At baka ito pa ang magiging dahilan ng kawalan niya ng sigla sa araw-araw. Kaya naman minabuti niya munang isang tabi ang pangungulila sa pag-ibig. Isang araw, habang siya ay may binibili sa mall, ay may nakilala siya roon na isang salesman. Nasira na kasi ang kanilang lumang electric fan, kaya papalitan niya na ito ng bago. Ang binabantayan nito roon ay ang mga binibenta nitong appliances. Binigyan pa nga siya nito ng discount para lang mabili niya ang pinakamalaki at pinakamahal na electric fan roon. Kaya naman bigla niyang natanong ito. Sir, bakit niyo naman ginawa yun? Ang laki ng discount na binigay niyo sa akin. Halos kalahati na ng presyo nito. Wala yun, ma'am. At ewan ko ba, napakagaan kasi ng loob ko sa'yo eh. Ma'am, huwag mo sanang mamasamain. Pero pwede bang mahingi ang number mo? Bigla naman siyang natigilan roon. At aaminin niya na gwapo talaga at mukhang mabait ang lalaki. Kaso nga lang, sa katagalan ay baka maging katulad lang rin ito ni Mario. Kaya agad siyang nakapagdesisyon at kinumpronta ito. Teka, manliligaw ka ba? Pwes di ko yan tatanggapin. Ibalik mo na lang sa dating presyo ang electric fan at babayaran ko yan ng buo. Kayong mga lalaki talaga kayo? Sa una lang kayo ganyan. Pero sa huli, ugaling basura na kayo. Huwag mong hingin yung number ko dahil hindi ko to bibigay sa ibang tao. Pasensya na ma'am, sumusubok lang naman ako at wala namang masama sa paghingi ng cellphone number. Pero sa discount, hindi niya talaga magbabago para naman makatipid kayo. Tanggapin niyo po yan na walang iniisip na anumang kapalit. Bigla namang napaisip si Lorena. Mukhang tama naman ito, saka isa pa ay nagtitipid nga siya
dahil nagbabayad siya ng kanyang tuition fee. Kaya naman tinanggap niya ang inaalok nito pero ang pagbibigay ng numero rito ay hindi niya ginawa. Dahil ayaw niya munang pumasok sa masalimuot na relasyon. Naniniwala kasi siya na walang relasyon na perpekto. Dumarating rin sa punto na hindi nagkakaunawaan at talaga namang nagbibigay sakit sa ulo para sa isa't isa. Bagay na ayaw muna niyang maranasan. Madalas na nga siyang ma-stress sa pag-aaral dahil nariyan palagi ang pressure tapos dadagdagan pa niya sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon. Kaya hindi niya muna papasukin ang ganoong kagulong pagsasama. Ang pagmamahal na gusto niya sanang ibahagi sa iba ay ilalaan niya na lamang sa ama't ina. At nang makauwi na si Lorena sa kanila, hindi niya alam kung bakit palaging sumasagi sa isipan niya ang binata. Sa loob-loob niya, siguro ay nakukonsensya siya sa ginawa niyang pagsusungit rito. Pero sa huli ay naisip niya na tama lamang ang ginawa niya para layuan na siya ng mga manliligaw sa kanya. Napag-isip niya na ganoon na lang ang gagawin kapag meron ulit magtatangka. Magmimistula siyang maldita sa paningin ng mga nagbabalak na manligaw. Isang araw, muling bumisita sa kanila si Patricia. Tamang-tama naman dahil ng sandaling iyon ay wala siyang pasok. Mapa sa trabaho man o mapa sa eskwelahan. Medyo malaki na ang tiyan nito dahil sa 5 buwan na ang dinadala nito. Oh, napabisita kaya ata, friend. Bati niya dito at maya-maya ipinagtimpla niya ito ng juice. Paano ba naman kasi, friend? Kaya biglaan ang pagpunta ko rito, ayaw pang ibalita sa'yo na yung paborito nating singer sa ibang bansa, magko-concert na sa susunod na buwan. Bigla namang napalaki ang mga mata ni Lorena. Bata pa lang kasi siya, ay idol niya na ang sikat na singer na yun. Maski nga ngayon ay marami pa rin siyang poster nito sa kanyang kwarto. Samantalang yung buhok rin nito ay kanyang ginagaya. Ganun ba, friend? Ngayon ko lang nabalitaan yan ah. Kung sa bagay, hindi ako palagi nagtatagal sa social media ngayon dahil mas priority ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pero kung pupunta pala sa Pilipinas yung idol natin at minsan lang mangyari yun, abay talagang hindi ko na yun palalampasin pa. Sambit niya dito. Tama ka dyan, friend. Kaya naman wag ka nang magtipid pa. Minsan lang itong mangyari at baka sa susunod ay hindi na dito makakapunta ang idol natin. Kaya ano pang hinihintay natin? Bumili na tayo ng ticket at baka maubusan pa tayo. Pagyayaya ni Patricia. Pero teka, friend, magkano ba yung ticket? Yung medyo malapit natin siyang makita. Naku, napakamura lang, friend. 50k lang. Dahil sa nalaman, kulang na lang ay mahimatay na si Lorena dahil sa laki ng halaga ng kanyang gagastusin. Nauunawaan naman niya ang kaibigan kung bakit hindi ito nalulula sa ganong klaseng halaga dahil may kaya na talaga ito at ang naging asawa nito ay maganda pa ang trabaho. Samantalang siya ay kailangan pang paghirapan ng pera para lamang makaipon ng ganoong kalaking salapi. Pero wala namang problema iyon sa kanya dahil sa susunod na buwan pa naman ang concert. Meron pa naman kasi siyang naitatabi na 30,000 pesos at sasahod niya na lang ang pandagdag. Pero teka, friend, kakayanin mo bang makipagsiksikan sa concert? Buntis ka eh. Natatakot ako kapag may nangyaring hindi maganda. Baka ako pa yung sisihin ng asawa mo kapag nagkataon. Paninigurado pa niya rito. Huwag kang mag-alala, friend. Pumapayag naman yung asawa ko na pumunta sa concert, pero ang sabi niya, dapat raw ay kasama kita. O kaya walang problema. Saka mag-iingat naman ako eh. Sambit nito. Talaga lang ah, dapat lang na mag-ingat ka para maiwasan natin ang sisihan sa bandang dulo. Oo naman, friend. Hindi naman kita sisisihin kung may mangyari man na masama sa akin o sa anak ko. Alalahanin mo, ako naman yung nagaya, saka mag-iingat talaga ako. Patuloy pa nitong pangangako sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, ay narinig nila Aling Rosita at Mang Adolfo ang kanilang pinag-uusapan. Oops! Anong narinig ko, anak, na pupunta kayo sa concert? Abay, mag-ipon ka, iha, dahil nag-aaral ka. Tama ang mama mo, anak. Dapat lang na mag-ipon ka. Abay, pwede naman yata yung mapanood sa TV eh. Wika ng ama. Dahil dito, ay natawa sina Patricia at Lorena. Pa, yung concert hindi mo papanood sa TV. Sa arena lang. Kaya nga po may bayad eh. Dahil doon lang po talaga yung mapapanood. Palibasa kasi pa hindi kayo mahilig dun eh. Kahit na nung kabataan pa ninyo. Hindi po ba? Abay, tama ka sa sinabi mo, anak. Noong kabataan ko,
Ay, hindi ako nanonood ng concert na yan. Kaya wala akong alam sa patakaran tungkol ron. Bueno, kung gusto mo talagang manood, hindi naman kita mapipilit. Pero magkano ba ang ticket roon? Tanong nito sa kanya. 1,000 lang po. Napakaabot kaya lang. Pagsisinungaling pa niya rito para lang hindi ito manghinayang sa pera. Abay, 1,000 lang pala eh. O siya. Pinapayagan na kita anak. Basta't mag-iingat kayo ron ha. Alam kong napakaraming tao roon. Ani, Aling Rosita. Oo naman ma, mag-iingat kami ng kaibigan ko. Tugon ni Lorena. Kaya nang magkayayaan sila ni Patricia na kumain ng street food sa labasan, ay natanong nito kung bakit nakapagsinungaling siya sa parents niya. Siyempre naman friend, para makanood ako ng concert. Ano ka ba? Kung ikaw nasa sitwasyon ko na mahirap lamang ang pamilya, tsak na ganun rin ang gagawin mo. Alam mo naman, sobra sila manghinayang sa pera. Saka ayaw na ayaw nilang gumagastos ako ng ganung kalaking halaga para sa wala namang kalatoy-latoy na palabas para sa kanila. Ganun ba friend? Gusto mo ba na libre na lang kita? Alok nito sa kanya. Hindi siya sigurado sa narinig kaya bahagya niyang inilapit ang tenga rito habang nagtatanong ng, Ano? Di ka narinig ang sinabi mo? Ang sabi ko, kung gusto mo na ilibre na lang kita. Ang binging mo naman. Talaga? Ililibre mo ako sa halagang 50,000? Tama bang narinig ko? Natutuwa si Lorena. Oo nga, ililibre kita. Ang kulit mo naman, friend. Dahil sa labis na tuwa, ay napayakap si Lorena sa kaibigan habang abot tayo nga ang ngiti. Maraming salamat, friend. Salamat talaga. Pasalamat kami, mayaman kang kaibigan. Pagmamalaki pa nito at sabay pa silang nagkatawanan. Iyon nga ang nangyari. Nakapanood siya ng concert na walang ginagastos. Halos marating niya na ang langit dahil sa sobrang tuwa ng masilayan ng idol sa personal. Mas lalo pa siyang namangha sa kagandahan nito. Higit pa lang maganda ito sa personal at matangkad pa. Lalong nagpapatingkad sa kagandahan nito ang blondie nitong buhok na may pagkakulot, ang maputing kutis at ang kulay asul na mga mata. Kahit live itong kumakanta ay napakaganda pa rin ang boses. Dahil dito ay mas lalong na-addict si Lorena sa idol niyang ito. Yung ilan nga sa outfit nito na pinopost sa Instagram ay ginagaya na rin niya. Palagi siyang bumibili ng mga damit, sapatos at mga bag na may pagkakahawig sa sinusuot ng kanyang idol. Batid niya na mamahalin ang sinusuot nito samantalang sa kanya ay mumurahin lamang. Pero ang goal niya lang ay ang gayahin nito. Kapag may nakikita siyang bagong upload nito sa social media, automatic ay ginagaya niya iyon at nagpo-post rin siya sa kanyang Instagram. May mga basher na nga rin siya na ang ilan ay masasakit pa kung magsalita, gaya ng panguraw siya at maitim, wag raw pilitin na gayahin ang sikat na personalidad na iyon. Pero hindi niya na lamang iyon iniintindi. At sa halip na patulan ay binubura na lamang niya ang mga comment nito. At ang mga pumupuri na lang sa kanya ang tinitira niya. Bagamat alam niya na puro pambobola lamang iyon, at least alam niya na magaganda naman ang mga comment nito at kaaya-ayang basahin. Nagpatuloy sa pagbili ng luho si Lorena. Bukod sa mga damit, kahit hindi naman siya marunong sa larangan ng music, ay bumibili na rin siya ng music instrument, gaya ng gitara, tambol at piano. Iyan kasi ang hilig ng kanyang iniidolo. Kaya para sa kanya, kung ano ang hobby nito, ay ganun na rin siya. Kaya yung kwarto niya, bukod sa maraming makikitang iba't ibang sapatos na nakakalat, damit, at poster sa dingding, may mga instrument na rin siya, kaya kulang na lang ay mapuno na ng mga ganitong gamit ang kwarto niya. Anak, bakit ang dami mo ng kagamitan dito sa loob ng kwarto mo? Yung mga damit at sapatos mo. Ilan lang yung mga nagagamit mo dyan pero karamihan ay hindi. Lalong-lalo na ang instrument na yan. Minsan hindi naman kita nakita na ginamit yan eh. Ano yan, palamuti lang? Masyado kang gastosera. Dahil sa sinabi ng ina, hindi ito nagustuhan ni Lorena. Hindi po ito palamuti, ma. Binili ko to dahil kasiyahan ko ang mga to. Bakit ba kayo nakikialam, ma? Hindi niyo naman to pera eh. Pinaghirapan ko ang mga yan. Pakialamera naman. Nabigla naman si Aling Rosita sa paraan niya ng pagsagot. Kaya naman nasampal siya nito. Kailan ka pa natutong sumagot-sagot, ha? Porkit ba may trabaho ka na, may karapatan ka na rin pagtaasan ng boses ang nanay mo? Ayos lang naman kasi sa akin na magastos ka. Pero hindi.
Alam kong ikaw ang nangungupit ng pera sa tindahan. Nabayaran na kita sa puhunan na binigay mo sa pamamagitan ng pensyon ko na pinag-ipunan ko. Ilang beses ka na raw kasi nahuli ng papa mo na kumukupit. Pero ngayon niya lang sinabi sa akin dahil sumusobra ka na. Dapat yung pera mo tinatabi mo para sa future mo, hindi yung puro walang kwenta na lang ang binibili mo. Paninigaw ni Aling Rosita. Bakit mo ako sinampal, ma? Kung malalaman ko lang sana na ganito ang gagawin niyo sa akin, dapat sana hindi ko na lang kayo pinatherapy. Nang sa ganun ay habang buhay na lang kayong baldado. Dahil sa kanyang muling pagsagot ay makikita sa mukha ng ginang ang labis na pagkagalit. Nang aktong sasampalin muli siya nito ay napahinto ito. At maya-maya pa ay napahawak sa dibdib. At kalaunan ay nawalan ito ng malay sa kabumagsak sa sahig. Nang pulsuhan niya ito, nakapanya na wala na rin itong buhay. Kaya naman buong saklap na nagiiyak siya habang sising-sisi sa kanyang ginawa. Kung hindi kasi dahil sa ginawa niyang pagsagot ay hindi ito mamamatay. Narinig ng ama ang kanyang pag-iyak, kaya naman lumapit ito sa kanila. At nang masilayan nito na patay na si Aling Rosita, ay umiyak rin ito. Natanong ng ama kung ano ang ikinimatay nito. Kaya sinabi niya naman ang totoo na siya ang may kagagawa nito. Hindi naman nagalit sa kanya ang ama at sa halip ay niyakap na lamang niya ang wala ng buhay na asawa. Labis na pagsisisi naman ang namumutawi kay Lorena. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi mamamatay ang ina. Dala niya ang pagsisising iyon hanggang sa mailibing ito. Dapat pala ay sinunod niya na lamang ang gusto nito na wag siyang maging gastosera. Para rin naman ito sa kanya. Pero hito siya, sinumbatan pa niya ang ina sa kanyang mga nagawa sa bahay. Dapat ay hindi niya na lamang sinabi iyon dahil malaki rin naman ang utang na loob niya sa mga magulang. At isa pa, totoo naman talaga na gastosera siya at nangungupit sa tindahan, makumpleto lamang ang kanyang pambili. Totoo ang sinasabi ng kanyang ina na yung mga gamit na binibili niya, ang ilan roon ay hindi naman niya nagagamit. Lalong-lalo na ang instrument. Mula nito ay nagbagong buhay na si Lorena. Hindi na siya bumibili ng mga di naman kailangan. Ang mga binibili niya na lamang ay ang mga importanteng bagay na mayroong kinalaman sa kanyang pag-aaral. Ibinenta niya na nga sa kaibigan ang mga gamit niya. At dahil idolo naman ito ang singer, binili naman ito lahat ni Patricia. Humingi naman ng tawad si Lorena sa ama. Kung di kasi dahil sa kanya ay hindi ito mawawalan ng asawa. Pero ang sabi ng ama ay wala na raw iyon. Tanggapin na lang raw nila na hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Aling Rosita. 2 beses na rin daw kasi itong na-stroke. At inaasahan ng kapag naulit pa ay kamatayan na talaga ang kahahantungan nito. Kaya wag raw sisihin ni Lorena ang sarili. Dahil ang tunay na kumuha sa buhay nito ay ang Diyos. Batid ng ama na kung ano man ang naging kasalanan sa ina, ay napatawad na siya nito. Kaya naman napaiyak na lamang si Lorena at niyakap ang ama ng mahigpit. Mula nito ay nag-aral na lamang siya ng mabuti habang nagtatrabaho. At kalaunan naman ay nakapagtapos na siya ng pag-aaral at nagkaroon na ng magandang trabaho na mas malaki ng triple sa sinasweldo niya doon bilang isang call center agent. Dahil sa nangyari sa ina, ay natuto na rin siyang mag-impok. Dito niya na-realize na kinakailangan muna palang may mawala na mahal sa buhay bago magbago at matuto.